Hello, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali po sa lahat, no? Kamusta po kayong lahat diyan? Bago po tayo magsimula, paki-like and subscribe and share naman po sa ating munting channel. Mr. Sponsor, ang inyong ka-sponsor. Pag-usapan po natin na magbigay po tayo ng konting reaksyon ditong sa nangyayaring investigasyon sa una itong kay Sir Atong Ang at saka kay Kong Liviste. Bakit po ito nagkaganito ang sitwasyon ngayon, no? Nagkakasuhan, may mga dapat hulihin. Una itong kay Sir Atong Ang dahil po siya po ay hindi po ito dahil sa kanyang negosyo. Dahil ang PAGCOR legal naman po 'yon, mga legal papers 'yon. Ang usapan dito po ay itong yung mga missing sabongeros. Ang sabi naman po ng iba, dinadivert lang po ang issue sa flood control. May punto po kayo doon. Pero babalikan po natin kung ano si Atong Ang sa buhay ng dating administrasyon. Di ba po? Siya ang tumulong kay former President Rodrigo Roa Duterte, kitataligong po. Noong panahon ng eleksyon, malaking utang na loob po ni FRRD kay Sir Atong Ang, kaya hindi niya ito mahuli-huli. Tsaka syempre ang isabong, di ba po si Tatay Digong na nagsabi, sa isang taon may 60 million siyang makukuha para sa Pilipinas daw, di umano. At itong si Kong Liviste naman, ang issue po nila, nag-aaway po sila ni Yusek Castro, ni Mama Claire Castro. Di ba puro sila abogado, nagkakasuhan ng 110 million. Sabi niya idodonate niya po yon sa mga dog shelter kung makukuha niya yon. Sabi naman po ni Mama Claire Castro, hindi po kakayanin ni Liviste. Siya hindi niya mapatiklop, kundi si Kung Liviste ang matitiklop sa kanyang kaso dahil sangkot ito sa, 'di ba, sa solar. Ibinenta yung franchise. O di ba po? Ganun na nangyayari. Lahat na nasangkot sa mga anomalya ay nagkakasuhan. Lahat po ng mga lahat po ng mga tawag nito, lahat po ng mga naging sangkot dito sa korupsyon, sila ang nagbabangayan. Sino po ba ang ating papanigan? Dahil nasa gitna po tayo, wala tayo dito sa sa kanilang sitwasyon. Pero kung ating i-analyze, no, bakit ang malalaking tao ang hirap ipakulong? Pero kung isa ka lang ang maliit na tao sa community, mahirap ka. Ang daling hulihin. Kahit nung panahon ni FRRD, kahit walang warrants, pinapasok ng mga pulis, wala pang sabpina. Tapos sasabihin na adik ka, suspect ka pa lang, pero pinapasok ng bahay, hinaharas. Nakikita mo naman po natin sa mga nakaraang mga videos na yon ng AGK. Bakit itong si Sir Atong Ang hirap nilang anuhin? Hindi mahuli-huli dahil ito ay isang big time na tao. Hindi po siya maliit lang, hindi siya pipitsugi, kundi isa siyang god of gambling dito sa ating bansa. At hindi lang po yan sa ating bansa, baka sa ibang bansa dahil ito ay Chinese. Ang sabi naman po nila, di umano, isa din ito sa triad. Hindi po natin alam, di umano lang naman po yun. At itong si attorney Kong Liviste, no? Ang sumisigaw din ang kanyang tawag nito, ang kanyang karapatan, no? Pero ang tiba-tiba po dito ay yung kanyang abogado, si attorney Topacio, kung magaganap itong ipanalo nila ang kaso. Kaso lang, ang kanilang babanggain si Ma'am Claire Castro din, mabigat-bigat din, di ba? Pero pag sa maliit na tao, ang daling ulihin. Ano po yung masasabi nyo dito, mga ka-sponsor? No? Issue sa ating bansa, flood control, anomalies, tulad nila Senator Amy Marcos. Bakit siya ngakak dahil inaano niya rin yung karapatan niya, pero nasangkot din po siya doon sa flood control na 94.5 million ata billion yung ang project doon sa Ilocos Sur na the longest bridge, pero wala na. Poste pa lang. At sangkot din po ang kanyang anak na si Vice Gov Matthew Manuto, kung di po tayo nagkakamali, no? Sa 15 projects na walang natapos na budgetan. Di ba po? Ang galing. Ang galing nila.
O tapos isisisi nila sa presidente, sa administrasyon, yung mga ginagawa nila. Dahil hindi daw pabor sa kanila ang administrasyon. Pasalamat nga tayo sa administrasyon ngayon dahil na-open itong issue about dito sa mga katiwalian sa ating bansa. Pero opinion po natin yon, iba-iba tayong opinion, iba-iba tayong gusto. Respeto na lang din po natin ang lahat ng gustong may sabihin sa ating administrasyon. At sana magtulong-tulong tayo na manalangin tayo para sa kinabukasan ng ating mga kababayan, una sa mga kabataan, at ipag-pray natin kung sino man ang naging leader, sana wag na lang natin nilain pababa, no? Tulungan na lang po natin. Dahil yun ang ating commander-in-chief. Sabi nga sa Bible, magpailalim tayo sa batas, no, ng government. Hindi lang sa batas ng Diyos, kundi irespeto din natin ang batas ng gobyerno dahil din yun ang sabi ng Panginoong Diyos. Kasi kung para sa akin po, kung nilabag natin yun, nilalabag na natin ang batas, ang inuutos sa atin ng mahal na Diyos, no? Ng Panginoon. Kasi yung kanyang salita ay buhay yun, hindi yun napatay. Dahil doon siya nagsasalita sa Biblia. Sa Quran ka man, kung may Sharia law, ay pag sinong leader, nagsasubmit din po sila sa mga kapatid nating Muslim, sa mga Islam na religion. Di ba po? Ang dami-daming religion sa ating bansa. Kabuong kanibutan. Pero isa lang isinisigaw, kapayapaan, kalayaan, at pagkakaisa. At yun lang po, no, sa ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay. Ito po ang inyong sponsor, Mr. Sponsor. Pag-support naman po ng ating munting YouTube channel, ang inyong sponsor. Palaging nagsusponsor sa chismis ng ating bansa o mga nangyayari sa ating bansa. At yun lang po. God bless. Ingat po tayong lahat.